ellipsis in my Christ relationship. Natuto po ba tayo? Amen. Kasi kung hindi, si Ariel muna ulit, tapos, joke lang. Diba? So, pinag-usapan natin, ellipsis in my Christ relationship, na pag sinabi nating ellipsis, ito yung tatlong tuldok na nakikita natin. Ibig sabihin, nag-i-indicate na hindi pa tapos. Okay po ba? To be continued. Diba? Hindi pa tapos. Today, another punctuation na naman po yung pag-uusapan natin. This time, pag-usapan natin yung isang punctuation na dash. Sabi natin dash. Okay, dash. So, hindi kayo na-inform. English lesson na po yung preaching natin. Ayan. So, about ginagamit siya sa grammar kung saan madalas natin itong nakikita, itong dash na to. Okay, ang tawag po doon, dash. Sino dito alam niya yon dash? Amen, diba? Alam natin yung dash. Ginagamit to madalas kapag compound words na pinagsama yung dalawang words to form another words. Halimbawa, para mas pagets natin, part-time. Okay, yung word na part, tapos time, naging part-time. May dash po yun sa gitna. Yung long term, diba? Familiar tayo dyan. Long term, pang matagalan, sana all. Diba? Long term, pang matagalan, may dash po ulit yun sa gitna. Diba? Pagka kumain tayo ng chicken, deep fried chicken. Nagutom kayo, no? Ako din eh. Diba? Kapag kumain, diba? Pag nalaman natin yung deep fried, may dash ulit yun sa gitna. So, ginagamit yung dash kapag dalawang words pinagsama to form a compound words. Yan. Nagagets niyo, children? Ayan, so yun, ginagamitan natin ng dash. Ano pa, kapag nag-emphasize, halimbawa, ito ano to eh, she was late again. Aray ko, diba? Sinasabi na, ina-emphasize na, late ka na naman. Parang, may tumatawa dun sa likod, diba? She was late again. Naninibago na yung tao na, uy, ang aga mo ngayon diba? Baliktad na. So, ina-emphasize na, lagi siyang late. Okay, ano pa, saan pa ito ginagamit? Kapag nag-a-add ng additional information, halimbawa, she bought apples. Tapos may dash, red, green, and yellow. Okay? Sinasabi niya doon na bumili siya ng apples, pero hinighlight niya na red, green, and yellow na apple. So, saan pa? Ito last, madalas natin itong nakikita sa mga dates. Tama ba? So, ngayon, merong ginaganap na Boy Scout dyan sa Botolan. Tama po ba? Di ba? From 14 to 21, yata yun, kung ako nagkakamali. So mga dates, may dash yun na nag-indicate na hanggang doon lang. Saan pa? Sa mga years. Okay? From 2022 hanggang 2028. So, meron pa tayong ilang taon bago mag-election. Wala lang po, sinabi ko lang, di ba? So ano ngayon? Bakit natin to kailangan pag-usapan? Kapatid, kasi kapag namatay ang isang tao, dalawang date lang din yung makikita natin doon. Yung araw na pinanganak siya at yung araw na mamamatay siya or namatay siya. Pero sa gitna nun, mayroon ulit dash. Diba? Sa gitna nun, may dash na humahati sa araw ng kanyang kapanganakan at sa araw na namatay siya. Today, let's talk about the story between the dash. Pag-usapan natin yung nasa gitna, yung dash mo. Di kasi natin hawak yung araw na pinanganak tayo. Diba? Hindi natin napipili yan na sasabihin mo sa mama mo, ma, pwede bang December 25 na lang ako mag-birthday ka, birthday ko si Jesus. Joke lang. Diba? Hindi po talaga yan birthday ni Jesus, December 25. Diba? Hindi natin mapipili yung araw na ipapanganak tayo at the same time, hindi din natin alam kung kailan tayo mamamatay. Tama po ba? Pero itong dash na to, itong nasa gitna, yung pagitan nun, yung dalawang dates na yan, ikaw may hawak nan. Nakasalalay sa'yo kung paano ka mabubuhay. So pag-usapan natin, the story between the dash, beginning and the end. Sige po, tatayo na po tayo bilang pagalang sa salita ng Panginoon. Basahin po natin, Hebrews chapter 5, verse 11 to 14. Sige po, basahin natin. We have much to say about this, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. In fact, you ought to be teachers. You need someone to teach you the elementary truths of God's word all over again. You need milk, not solid food. Anyone
Solid food is for mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Sige po, sumandali po tayong manalangin. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita, Lord God. Lord, sa oras na to, lumalapit po kami, Lord God. Lord, we ask, Panginoon, na ikaw yung mag-illuminate ng word mo sa amin, Lord God. Lord, kung masaktan man po kami, saktan mo po kami kung ito yung ikakaayos namin, Lord God. Lord, sa bawat isa po na nandito, online man, on-site man, ikaw po yung kumilos, ikaw po yung maranasan, ikaw po yung makita, Lord God. Lord, hindi po ako yung kakulangan ko, kundi Lord, kung sino ka po sa buhay ko. Lord, sa mga oras din po na ito, ikaw po, Panginoon, yung sumama sa amin. Ikaw po, Panginoon, yung bahala, Lord God, sa gawain ito throughout this service, Panginoon. Ikaw po yung maranasan namin. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Amen. So, sige po, makakaupo na po tayo. So, sa binasa natin, kung sa isang basa, makikita na natin malalaman na agad natin na yung letter na to, ang target niya, yung mga disciples na ni Lord. Tama po? Na sinasabi niya sa kanila, uy, tagal nyo nang sumusunod matagal na kayong sumusunod, matagal na kayong naniniwala. Kaso, lumipas ang panahon, di sila nag-mature. So kapatid, pag-usapan natin 3 steps that we need to do para hindi natin masayang yung dash na meron tayo. Ang tanong, how to live our dash? Well, 3 bagay lang po. Una, overcome laziness. Ayan. Una, overcome laziness. Sabi kasi sa verse natin, concerning Him, we have much to say. And it is hard to explain since you have become dull of hearing. So, kung babasahin natin yung mga upper verses, pinakilala si Jesus bilang high priest at sa 6 to 10 naman, sinabi na si Jesus ay high priest. Kung mga 1 to 5, nakita natin, ano ba yung high priest? Ano ba yung qualifications para matawag na high priest? Sila kasi yung nag-o-offer, pag may nagkasala. Itong mga high priest na to, sila yung nag-aalay, nagsasacrifice para doon sa mga taong nagkasala. At sabi doon, they exercise gentleness. Yan, di ba? Mayroon silang gentleness at syempre, si Lord yung tumawag sa kanila. Pero nung bandang mga 9 na, di ba? Bandang mga patapos na yung verse, may binanggit ulit doon na isa pang high priest. Ang pangalan niya ay Melchizedek. Sige, sabihin mo, Melchizedek. Melchizedek, isa siyang high priest, pero ang nangyari, sabi ng author, wait lang, diba? Teka lang, wait muna, bago ko ipakilala sa inyo, bago ko i-explain, bago ko sabihin sa inyo kung sino tong isa pang high priest na sinasabi ko. Teka lang, kasi hindi nyo naman din maiintindihan. Wait lang muna. Ang nangyari, kinat niya yung describe niya, kinat niya yung teaching niya, para lang sabihin na, wait lang, bago natin ito pag-usapan, dapat meron muna kayo ng sapat na kaalaman para maintindihan nyo to. Take note, kapatid, hindi sila slow. Hindi sila slow na parang, hindi naman din nila maintindihan. Kung yun yung unang basa natin, hindi sila slow, hindi dahil di sila marunong makagets, kundi dahil tamad sila. Yung word na dal dyan, may Greek word yan na notros, ang ibig sabihin, tamad, literal. Tamad, sluggish, slow. Ibig sabihin pala, itong mga believers na to, wala silang problema sa pandinig. Check mo nga yung katabi mo. Wala silang problema sa pandinig, wala din silang problema sa pangunawa. Ang katotohanan, tumigil na silang umunawa. Kaya pala pag minsan may kausap tayo, sabi niya, ha? Ano ulit? Diba? Hanggang nainis ka na, hotdog. Sabi mo, hamburger. Halaman. Diba? Wag nainis ka na, bakit? Kasi nainis ka na parang paulit-ulit naman. Diba? Sa amin kasi sa US, tumawa na agad, wala pa yung sige, wag na, baka mawali pa yung sasabihin ko. So, diba, parang pag nainis ka na, sasabihin mo na lang, wala. Ganon kasi yun, parang ganito yung nangyari. May sasabihin pa dapat sa kanila, pero wag na lang nga, hindi nyo naman din maintindihan. So, ganon po yung kwento. Kapatid, ang gusto kong sabihin, gusto naman talaga ni Lord na magpakilala sa atin. Amen po. Gusto niya talaga. Revealing God siya, gusto niyang makilala mo siya. Gusto niyang makilala natin siya. Kaso lang, baka ikaw ang hindi ready.
Baka kulang ka sa pagkilala sa Kanya. Lagi natin itong naririnig. Sinasabi to sa atin, ang paglago, sinasadya. Kung gusto mo na hindi masayang yung span ng buhay mo, yung dash na binigay sa'yo ng Lord, sabayan mo na ng sipag. Amen po ba? Diba yung nasa gitna, ikaw may hawak niyan eh. Sabayan mo na ng sipag. Kaya nga po, nalala ko lang. Diba kapag nag-scroll ako sa Facebook, yung mga tatay, nagtatrabaho sila, kayod sila ng kayod, ang sipag nila. Tapos yung song nila sa My Day, araw-araw sipag lang. Hindi ko alam yung song, pero hanggang doon lang ko. Ulitin niya, sipag lang, nag-e-echo. Ganun, di ba? Kasi ang sipag ng mga tatay, di ba? Palakpakan natin yung mga tatay. Sipag nila. Diba? So, sana all, di ba? Sipag. Ang kaso, itong mga believers na to, hindi sila masipag. Nakasanayan na lang nila, lumipas ang panahon, wala pa ring maturity. Actually, hindi lang sila to, minsan tayo to eh. Hindi sabihin mo, minsan tayo to eh. Yung magbubukas ka pa lang ng Bible, pagbasa mo, Genesis 1:1, in the beginning, inantok ka na. Beginning pa lang, inantok ka na. Pero pag manonood ka ng movies, yung mga series, hindi mo mabitawan, last episode na talaga. Grabe, nagkakainlaban na sila. Isa na lang talaga. Yung nabiting ka, itutuloy mo. Pero pag Bible, in the beginning, tulog ka na. Sabi mo, wag ganon. Wag tayong ganon. Wag tayong ganon. Kung ikaw, kaya mong mag-scroll whole day. Scroll lang, manood ng mga reels. Diba? Pero yung Bible app sa phone mo, hindi mo man lang ma-open. Hindi mo lang ma-scroll. O kaya pag open mo, ay, nagkamali ka lang pala, in-exit mo na. Di ba, wag tayong ganun. Sabihin mo sa katabi mo, magbago na tayo. Magbago na tayo. 2026 na naman. Dati 2025, iniintay natin. Ngayon, patapos na naman yung 2025. Kaya naman, sipagan na natin. Amen po ba? Amen. Di ba, sabi sa verse, you have become dull of hearing. Ibig sabihin, hindi sila dating ganun. Tinamad lang sila, kaya sila naging ganun. They grow older, but they didn't grow deeper. Tumanda lang sila, pero paurong. Sakit. Tumanda lang sila, pero hindi naman sila lumalim. Bakit? May spiritual laziness. Sabihin mo, spiritual laziness. Okay? Pag sinabi nating laziness, hindi spiritual laziness, hindi ito yung physically na tinatamad ka. Yung, nakita niyo po yung kanina, yung sa point natin, nakahiga lang siya maghapon. Hindi ito yun yung ayaw mong magugas ng plato, ayaw mong maligo, ayaw mong mag-toothbrush, iba na yan, parang dugyot na yan. Diba? Ayaw mo, ang tawag doon, katamaran. Pero itong mga believers na to, hindi sila kulang sa word, hindi sila kulang sa teaching, ang kulang sa kanila, kasipagan. Yung willingness nila na mag-grow. Ang tawag sa kanila, spiritually lazy. Actually po, kung aaralin natin itong buong book ng Hebrew, contextually speaking, itong book ng Hebrew, nasulat po siya for encouragement. Na mag-enjoy lang kayo, laban lang, tuloy lang. Huwag niyong bitawan yung pananampalataya niyo. At itong verse pa, chapter 5, sinasabi dito, ang pinaka-point dito is about their maturity. Ang hinighlight dito, yung maturity ng isang believer na sinasabi, uy, ang tagal niya nang nakalala si Lord Bakit andyan pa rin kayo? Sabihin mo, pwede pala yun? Sa pa, pwede pala yun? Pataas mo. Pwede pala yun? Pwede pala yun kasi bakit? Yung nasa church ka, pwede pala na nasa church ka, hindi ka uma-absent sa church, pero absent naman yung isip mo. Pag word of God na, open mo na yung Facebook mo, scroll ka na naman. Pwede pala yun. Dito ka nga sa church, pero absent naman yung isip mo when hearing the word of God. Papasok sa kaliwang tenga, lalabas sa kanang tenga, tapos pag-uwi mo, ano na ulit yung pinag-usapan namin? Ano na ulit yung shinare sa amin kanina? Yung sa sobrang tagal mo na sa church, binasa pa lang yung Bible verse, ay alam ko na yan Pastor, narinig ko na yan. Tapos, open mo na naman yung Facebook mo, manonood ka na naman ng reels. Nasanay na lang, naging familiar na lang, di na nag-grow. Bakit? Hindi piniling makinig. Ayaw makinig. Okay? Ang Kristiyanong may spiritual laziness, ganito, masipag yan mag-ministry, uy, tara, punta tayo dyan. Gawin natin yan. Masipag yan sa gawain, pero sa kingdom,
pero sa king hindi busy. Busy sa kingdom, pero hindi naman busy sa king. Kapatid, hindi ko po sinasabi na, wag na pala tayong maglingkod. Kakatapos pa lang ng ministers and leaders, Christmas party. Hindi ko po sinasabi na maling maglingkod, na wag na tayong maglingkod. Ang sinasabi ko po, bago ka maglingkod, siguraduhin muna natin na connected tayo sa pinaglilingkuran natin. Baka ang eager-eager mo maglingkod, pero pag magbubuklat ka na ng salita ng Panginoon, ayaw mo na. Kapatid, it's a good reminder to us, ang maturity, nakasalalay yan sa sipag mong kilalanin si Lord. Pag hindi ka lumago, kasalanan mo yan. Hindi mo pwedeng isisi, hindi kasi ako napifeed ng maayos. Kasalanan mo yan. Hindi mo inaral. Kaya nga po sa Proverbs 13 verse 4, sabi diyan, kahit gaano mo kagusto ang isang bagay, kung tamad ka, di mo yun makukuha. Ang taong masipag, makukuha lahat ng gusto niya na sinasabi sa atin, kahit ano pang hangarin ng taong tamad, hindi niya talaga makukuha. Parang sana, gusto ko din yan mag-preach. Gusto ko din yan mag-W group, maging leader. Pero kapag hindi mo inaaral yung salita ng Panginoon, tamad ka na magpalalim sa sarili mo, hindi mo yun makukuha. Hanggang pangarap na lang yun. Kapatid, kilala niyo ba si Lazy John? Kilala niyo po ba siya? Ay, hindi. Sa amin kasi sa US, meron kaming tinatawag na Lazy John. Sa inyo yata, kung di ako nagkakamali, one tamad? One tamad ata dito sa Philippines. Tama ba? One tamad. Yung parang sa sobrang tamad niya, namalengke siya, pinauna niyang umuwi yung mga crabs. Umuna na kayong umuwi, susunod ako. Tapos sabi niya, nagugutom siya, hinihintay niyang mahulog yung guava sa kanyang bibig. Ganun sa amin sa US. Diba? Kilala niyo po ba siya? Diba? Ang tamad niya kasi, wala siyang ginawa maghintay. Kaya ang nangyari, walang nangyari sa buhay niya. Diba? So matuto tayo kay Lazy John. Share niyo na lang siya sa yung mga magiging anak niya. Diba? Si Lazy John. Sabi pa sa 2 Peter chapter 1, verse 5, sabi dito, for this very reason, make every effort. Diba? Make every effort to add to your faith. Dagdagan daw natin kung may faith ka na, dagdagan mo ng goodness, knowledge, diba? Kabutihan, matalino, pagiging self-control, pagtsatsaga. Dagdagan natin. Diba? Nakilala naman na din natin si Lord, may faith na din naman tayo. Dagdagan natin. Make every effort. Sabi nga sa series natin nung nakaraan, worth the effort, tama ba? Diba? Mag-effort din tayo. Always remember, laziness, it is not just an attitude. It is lack of action. Ayaw mo kasing kumilos, hindi ka naman talaga dapat ganyan, pero ayaw mong kumilos. Kapatid, tandaan natin, mabilis lang ang oras. Tama ba? Dati lang ako maliit lang ako. Mabilis lang ang panahon, mabilis lang lumipas ang panahon. Baka kakamaya-maya natin, mamaya na lang, kakatamad-tamad natin, wala na. Kaya nga kapatid, dapat ma-overcome natin tong laziness. Hindi to pinapamaya-maya katulad ng mga bagay-bagay. Diba? Hindi to dapat hindi po dapat natin to minamaliit. Kaya nga para ma-overcome natin yung laziness, stop making excuses. Sabihin mo, stop. Ayan. May actions pa. Sige, stop. Ganun daw, stop. Diba? Dapat stop. Stop making excuses. Ay, sila lang yan. Pang mga pastor lang yan. Pang mga leader lang yan. Ay, hindi ako sasama dyan. Mahirap yan Hindi ko alam yan. Yung hindi mo pa nga trinay, hindi mo pa nga sinubukan, ang hirap na. Busy ako, next time na lang. Diba? Kung ganyan, ang tawag po dyan, excuses. Diba? Nag-excuse ka lang. Tandaan natin, lagi ka talagang may pagkakaabalan Lagi ka talagang may gagawin. Pero kung yan yung magiging reason mo, hindi mo na ako mag-church, hindi mo na ako magbabasa ng Bible, busy kasi ako. Excuse mo lang yan. Hindi yan dahil may gagawin ka, excuse mo lang yan. Ano pa? Stop justifying your laziness. Sabi mo, let's stop. Konti na lang, may Korean na tayo. Stop. Stop justifying your laziness. Kapatid, tandaan natin, ang laziness, in-overcome yan. Hindi yan niyayakap. Parang sasabi mo, tamad na talaga ako since birth. Yung mga magulang ko, tamad din. Dinamay mo pa yung magulang mo. Diba? Since birth talaga tamad na ako, okay na to. Tapos may kasabihan ka pa, motto in life, di bali ng tamad, di naman pagod.
Ginastify niya yung pagiging tamad niya. Gumawa pa siya ng motto. Kapag sinasabi sa atin, uy, okay lang, di mag-devotion, nakinig naman ako maigi kanina sa preaching, okay lang yan. Hindi yan okay, katamaran yan. Ano yung dapat natin gawin? Start removing your distractions. Kapatid, hindi masamang mag-phone. Kahit mag-cellphone ka, buong araw. Hindi masamang mag-phone, hindi masamang mag-mobile games. Pero kung ito yung magli-lead sa'yo to grow, tanggalin natin yan. Diba? Cut those things. Yung mga yan, parang sabi nila, rebranding na lang daw yan ng kaaway para hindi mo makalala sa Lord. Gagawin ka niyang busy, gagawin ka niyang hook sa mga games, gagawin ka niyang hook sa mga pinapanood mo kahit walang part 2. Nainis ako din sa TikTok eh. Nanonood ako, tapos walang follow for part 2. Wala naman. Gagawin ka niyang busy, tapos di mo na mamalayan, lumubog na naman yung araw, wala ka na namang nagawa. Minsan, hindi kasalanan yung reason kung bakit umaalis yung tao sa church. Minsan, katamaran. Aray ko. Kasi sa katamaran, hindi lahat ng pag-alis ng tao sa church, kasalanan. Minsan, katamaran. Kaya unang bagay na dapat natin gawin, para masulit natin yung span ng buhay natin, una, overcome laziness. At kapag nagawa na natin yan, number 2 na. Number 2, meron tayong obligation to fulfill. Ang saya niya dyan. Obligation to fulfill. Sabi niya sa verse 12, in fact, though by this time, you ought to be teachers. You need someone to teach you the elementary truths of God's word all over again. You need milk, not solid food. So, wala na yan. Alisin ko na yung mga joke ko na yan. Pangit. Yung word na oath ay may Greek word na opheilo. Ibig sabihin nun, owe or obligated. Literal, to owe or obligated na sinasabi, hindi to pakiusap, obligasyon to. Diba? Hindi to pakiusap, responsibility to na dapat habang kinikilala si Jesus, habang sumusunod kay Jesus, dapat nangangaral din. Sabi diyan, they ought to be, at this time you ought to be teachers, na enough yung time para maging teacher na sana sila. Ang kaso, di enough yung maturity nila. Hindi sila lumago. Kaya sana, possible sana, pero hindi nila ginusto. Kapatid, ang sinasabi po sa atin, hindi nyo nakilala si Lord para lang makilala nyo lang. Dapat ipakilala din natin ng Panginoon. Yun yung obligasyon natin. Ang problema kaya hindi nagmamature ang isang Kristiyano, tumigil na lang sila na mag-grow. Kaya pala sinasabi ng author, i-overcome nyo yung laziness nyo. Bakit? Kasi may obligasyon tayong dapat gawin. Sabi sa Pinoy version, dapat sana by this time, mga teachers na kayo. Pero hanggang ngayon, kailangan nyo pa ring turuan ng mga basic lessons tungkol sa salita ng Diyos. Solid food na sana ang kinakain nyo. Kaso hanggang ngayon, gatas pa rin ang kailangan nyo. Verse 13, yung mga taong gatas pa rin ang kailangan nila para mabuhay. Mga bata pa sila at hindi pa nila alam kung ano ang tama at mali. Kapatid, sa binasa nating verse, sa verse natin, sa passage natin, when we say obligation, minsan naisip natin, ano yan, money, diba? Pera, obligasyon mong magbayad ng utang, diba? Obligasyon mo na kapag ka magulang ka, obligasyon mo na mag-provide sa mga anak mo. Pero sa verse natin, merong dalawang obligation na sinasabi sa atin na kailangan natin gawin. Una, meron tayong spiritual obligation. Kaya sabi mo, spiritual obligation. Kapag sinabi natin spiritual, sabi kasi doon, dapat sana by this time, mga teachers na kayo. So, yung spiritual obligation, yun yung duty natin bilang believer na mag-evangelize. Yun yung duty natin bilang nakakakilala sa Panginoon na i-share ang Panginoon, i-share ang natutunan natin. Pangalawa, meron tayong tinatawag na moral obligation. Makinig po kayo, may quiz po tayo mamaya. Diba? Moral obligation, dapat bilang isang believer, alam mo kung ano yung tama at mali. Obligasyon mong malaman kung ano yung tama at mali. Meaning to say, bilang nakakakilala sa Panginoon, we must act accordingly. Amen po. Kapag naaayon yun, kung kalala mo si Lord, naaayon yun sa galaw mo, ang tunay na nakakakilala sa Panginoon, pinapakilala din siya sa iba. Kaya nga po, para mas mapahalagahan natin yung dash,
yung time na meron tayo. Dapat, as we continue to grow, to know God, we should be able to share Him as well. That's our obligation na dapat natin gawin. Di dapat sapat sa atin na makilala lang si Lord. Kung sasabihin natin, yes, sapat si Lord, tama naman din, sapat si Lord. Pero kapatid, hindi dapat sapat na nakilala lang natin si Lord. Dapat, hindi mo lang nakilala si Lord, ipapakilala mo din siya sa iba. Ay kung aaralin po natin maigi yung passage natin, may ginamit siya doon, milk, tsaka, gising daw kayo, tulog na yun. Diba? Milk and solid food. Milk is for immature, sa mga infant, and solid para sa mga mature. Na makikita din natin, ginamit din ni Apostle Paul. Nung sumulat siya sa 1 Corinthians chapter 3, verse 2, sabi niya dyan, I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it. And even now, you are not ready yet. Na sinasabi, yung mga milk na yan, para yan sa mga spiritually na kakakilala pa lang sa Panginoon. Spiritually baby na kung tawagin. Yung milk na yan ay para sa kanila, yung mga bagong nakakakilala sa Panginoon. Kung titignan natin, di naman masama ang milk. Tama po ba? Di naman masama yung milk. Yung milk na yan, yung spiritual milk na yan, para to sa mga new believers. Pero ang problema ng mga believers, nung andito sa Hebrew, di na sila nag-grow. Nanatili na lang silang infant, nanatili na lang sila na kumakain ng milk kaysa solid food. Kaya nga sabi pa sa 1 Peter chapter 2 verse 2, gaya ng mga bagong panganak na baby, gustuhin nyo laging uminom ng pure at spiritual na gatas para mag-mature kayo at maligtas. Kapatid, hindi masama yung milk for once nung bago nating nakalala ang Panginoon. Spiritual milk talaga yung kailangan natin. Diba? Ang pangat naman yung pagdating mo sa church, ang shinare sa'yo ng leader mo, tribulation. Diba? Parang hindi ka na babalik. Diba? Diba? Kailangan mo muna, spiritual, dahan-dahan, share, God is love. Uy, mahal ako ng Panginoon. Diba? Ganun muna. Pero kapag tumagal-tagal ka na, alam nyo ba, ang mangyayari ganito, ganyan. Kailangan nasa process yan. Kailangan din natin ng milk. Nung baby pa tayo, hindi naman agad-agad ang cravings natin. Samji. Hindi naman agad-agad. Gusto ko ng samji. Hindi naman tayo ganun agad. Hindi naman agad yung drinks natin. Coke, coffee. Di ba? Milk talaga yung iniinom natin. Di dahil ayaw lang ng magulang natin, kundi yun pa lang talaga yung pwede sa atin. Diba? According to the study, diba? Yung milk tumutulong yan para ma-develop ng maayos yung bones ng mga bata, brain development, at saka para hindi sila magkasakit. Kapatid, same goes with us. The more na nag-take tayo ng Word of God, yung milk na meron tayo, tumitibay tayo, lumalago at lumalakas. Pero, hindi naman doon sinasabi na puro milk na lang. Okay, dapat may solid food. Kaya nga po, Hebrews chapter 6 verse 1, therefore, let us live. Highlight natin yon. Let us live. Sige, sabihin mo, let us live. But let us live the elementary doctrine of Christ and go on. Sabi mo, go on. Diba? Go on. Diba? Go on. Go on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Na sinasabi, let us live. May kailangan talaga tayong iwan. May transition talaga na dapat mangyari. Dapat mag-mature tayo. Yun yung obligasyon natin. Tingnan mo yung katabi mo. Obligasyon niyang lumago. Obligasyon nating magpaturo at magturo. Ako, thinking ko ganun, okay na to, makikinig na lang ako. Hindi pala. Habang nakikilala mo ang Panginoon, habang natututunan mo, habang inaaral mo, darating yung time na ikaw talaga yung magtuturo. Dapat yun yung goal natin. Take note, church, hindi porket matagal ka na sa church, mature enough ka na for solid food. Hindi yan nakabase sa tagal mo sa church. Hindi yan nakabase ka na sa kung gaano mo katagal na nakilala ang Panginoon. Nakabase yan sa pamumuhay natin. Tandaan natin, maturity is not optional. Obligasyon natin yan. Ang tanong sa atin ngayong araw na to, ano na ba yung food na tinitake natin? Solid food na ba? O milk pa rin? Bakit? Kasi sayang eh. Sayang yung araw, sayang yung panahon, sayang yung oras.
kung hindi mo to saseryosohin, sabi nga ni Pastor nung nakaraan, di ba? Take it seriously. Hindi tayo naglalaro dito sa church, hindi tayo for fun lang ang pagiging disciple ng Lord. Hindi yan puro fellowship, puro kainan, di ba? Hindi lang puro friendship. Tandaan natin, we ought to grow for us to go. Yun yung obligasyon natin, ang lumago para mag-share ng word. We ought to grow for us to go. Kaya nga ang tanong sa atin, kumusta naman? Kumusta naman kaya yung ginagawa natin para sa Panginoon? Sulit ba o sayang? Magkaroon tayo ng evaluation, kumusta naman? So para magawa natin to, yung obligasyon natin, dapat be responsible. Sabihin natin, be responsible. Dapat maging responsable tayo bilang isang Kristiyano. Hindi lang para sa sarili mo, para din sa ibang tao. Alam niyo po ba na the more na nag-share tayo ng word, mas nag-retain sa atin. Bakit? Namamaster mo eh. Kaya pala sinasabi ng author na to, dapat teachers. Habang tinuturo mo, namamaster mo kahit nga kapag inaral mo tong maigi, kahit na hindi mo natignan. Tama ba? Masishare mo bakit? Inaral mo maigi. Dapat kasabay ng tagal mo sa pagkakakilala sa Panginoon, dapat mas natututo ka. At pag natuto ka, kaya mo siyang ibahagi sa ibang tao. Amen po ba? Pangalawa, dapat maging reliable tayo. Maging committed ka. Ikaw na Kristiyano, ikaw na nandito, dapat hindi ka na bumabalik. Na parang, wait lang. Gagawin ko ba yan? Hindi. Gagawin natin to, hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa iba din. Dapat yung sinishare natin, nakikita din sa atin. Amen po ba? So, dalawa na po yun. Una po, ang dapat natin gawin ay overcome laziness. Pangalawa, meron tayong obligation na to fulfill. Pangatlo na po ako and last. So, para maayos natin yung dash na meron tayo. Pangatlo and last, meron tayong obedience to exercise. Sabi mo, exercise. So, dapat daw, nag-exercise. Okay? Sabi sa verse 14, but solid food is for mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. So kung kanina nalaman natin yung milk ay para sa mga newborn, sa mga immature, sa mga bagong nakakakilala sa Panginoon. This time, pag-usapan naman natin yung solid food for those who are mature. Okay, yung word na mature dyan ay may Greek word na teleios, ibig sabihin perfect, complete, full-grown, mature. Yun yung ibig sabihin niya. Na merong time na nag-develop siya, na fulfill niya, na-reach niya yung certain point na okay, ito na yon, complete. Nagigets po ba? Yun yung word na mature. Pero, bago pa tayo dumating doon, bago natin ma-reach yung maturity na yon, meron dapat tayong gawin. Sabi sa verse pa rin, train themselves. So, dapat meron tayong training. Sabi mo, training. Dapat meron tayong training. Yung training dyan, yung train na word ay may Greek word na gumnad. So, ibig sabihin to exercise. Diba? Train and discipline. Dapat meron tayong training. Pangalawa, meron tayong constant use. Sabi doon, constant use. Yung word naman na constant, ibig sabihin pinapractice, ginagawang habit. Kung isipin natin parang parang training na nga tapos pinapractice pa. Parang redundant. Ibig sabihin lang nun, dapat ginagawang habit. Dapat habitual ginagawa, continuous na ginagawa. Kapatid, tandaan natin, hindi lumalakas ang isang believer ng puro kinig lang. Dapat may application. Dapat pinapractice niya sa buhay niya. Kaya nga sabi sa Hebrews 5 verse 13, for everyone who partakes only milk is not accustomed to the word of righteousness. Sabi pa sa ESV, for everyone who lives on milk is unskilled. Diba? Hindi niya alam, hindi siya sanay. Na sinasabi sa atin, alam naman natin yung teaching, nakikinig naman, pero hindi naman ina-apply. Kung kanina alam natin, dapat hindi tayo tatamad-tamad, tapos may obligasyon tayo na dapat gawin. Kapatid, pangatlo, dapat meron tayong exercise. Dapat meron tayong exercise at yun yung obedience natin. Yung pagsunod natin, na the more nakikilala natin si Lord, the more na mas kaya mong sumunod. Sino dito gusto magka-muscle?
Wala, sige. Meron pala. Sino dito gustong pumayat? Ako lang. Si Nanay Marlene yan. Gusto namin pumayat. So, kung gusto nating pumayat, di naman yung nangyari pag gising mo, pumayat ka na, tama? Ako, ano yung plano ko next year? Sino dito sasama? Next year na lang pagpapapayat. Next year na lang, kasi Christmas na naman, New Year pa. Next year na lang. Sama kayo sa akin. No? May journey tayo ng pagpapapayat. Diba? So, kailangan na hindi naman tayo papayat nang wala tayong gagawin. Ba, kapag desidido ka magpapayat, magbabawas ka ng food. Pero, again, hindi pa rin yun enough. Kailangan mong mag-exercise. Kailangan mong mag-walking, mag-jogging. Diba? Kailangan mo ng exercise. Pero, hindi ito puro day 1 lang. Day 1, jogging. Day 2, jogging. Tapos, after ilang araw, day 1, jogging na naman. Bumalik ka na naman sa day 1. Ay, parang nakaka-relate po kayo dyan. Day 1 na naman, puro day 1 lang. Sinasabi sa atin, dapat everyday. Dapat ginagawa siyang habit. Parang maturity yan. Kapatid, ang maturity, nakabase yan sa ating habit of obedience. Parang ayaw nyo yun. Nakabase yan sa ating habit of obedience. Hindi lalago yung word sa'yo ni Lord. Kahit na buong year ka pang nag-church, kahit everyday kang nagbabasa ng word, kahit na wala kang absent sa double group, prayer work, Sunday worship celebration, kung hindi mo naman to sinusunod, baliwala lang din. Kaya nga po sabi sa James chapter 1 verse 22, obey God's message. Don't fool yourselves by just listening to it. Na sinasabi sa atin, don't be a listener, but a doer of the word. Hindi ka lang dapat nakikinig, ginagawa mo din dapat kung ano yung naririnig mo. Kasi ang tunay na nakikinig, sumusunod. Sabihin mo, sumusunod. Ay, may tono. Parang nabutan nyo ba yun? Ako lang ata. Na-age reveal ako. Di ba? Sumusunod. Hindi ito yung something na ino-observe mo lang. Kapatid, ino-obey ito. Sinusunod to. May kinalaman kasi yung pagsunod natin sa level ng paglago natin. The more na sumusunod tayo, mas lalalim yung pagkakakilala natin sa Panginoon. Mas malalaman natin yung tama at mali. Diba? Alam niyo po ba yung konsensya? Ako ang iyong konsensya. Diba? Meron yan, may commercial na gano'n eh. Ayan na, na-age reveal na naman ako. Pa? SIM card? Safeguard. Sorry. Kasi akala ko SIM card. Ayan, di ba? May commercial po na gano'n, di ba? Na parang sinasabi niya, ako ang iyong konsensya. Tapos, parang may evil, tapos may angel dito, may bumubulong daw sa atin. Okay? Napagagawa ka na mali yan. Tapos kakontrahin niya ng evil. Uy, tama yan, gawin mo yan. Okay, ganun daw yun noon, nung hindi pa natin kilala si Lord. Pero alam nyo ba, nung nakalala nyo si Lord, meron tayong tinatawag na conviction. Ay, ito yung nagsasabi, ito yung meron kang kabigatan sa puso na kapag alam mo, or kahit hindi mo nga alam kapag sinabi sa'yo ng Lord na gagawin mo yan, tapos hindi ko yan kalooban, meron kabigatan sa puso. Bago mo pa man gawin, lalo na pag nagawa mo na, may conviction. May mararamdaman kang conviction na malito. At ito yung maganda, habang ikaw natututo, nagtutuloy-tuloy sa Lord, ina-apply mo yung bawat naririnig mong salita, lalakas yung pagsunod mo. Dahil doon lalakas din yung discernment mo, tama ba to o mali? The more you practice, the more you exercise what you hear, mas ilalayo ka nito sa masama at dadalhin ka nito para lumapit sa Panginoon. Kapatid, kung gusto mong maging makabuluhan yung time mo, make a habit of obeying. Make a habit of obeying na sinasabi, yung obedience, in-exercise siya. Ang isang bagay, tayo, diba? Pag hindi natin in-exercise, yung katawan natin humihina, diba? At di tumatagal. Same goes for us. Kapag hindi natin nakasanayan ang pagsunod, eventually, mawawala din tayo sa Panginoon. Itong obedience, hindi to pinipilit, kaya nga para lang to sa mga spiritually matured. Bakit? Kasi kapag sinabi na, sumunod ka, diba? Pag hindi ka sumunod, diba? Parang suwail ka, ganyan. Pero kapag ka naiintindihan mo kung ano yung reason kung bakit ka pinapasunod, diba? Nagmamature ka Makikita mo, ay, okay, susunod ako. Protection yun. Para lang to sa mga taong gustong lumago, para lang to sa mga taong spiritually matured.
Pero kapag hindi naman natin sinimulan, at hindi din naman natin pinagpatuloy, hanggang simula lang tayo, hindi tayo abot sa finish line. Yung sumunod ka, tapos throughout ng paglilingkod mo, napili mong tumalikod, di ka abot sa finish line. Paulit-ulit tayong babalik sa starting point. Di ba sabi kanina, dapat teachers na kayo, pero ngayon, tuturuan kayo ulit ng elementary teaching. Back to basic na naman, balik ka ulit. At ito yung mas mahirap, yung magsimula ulit. Ba tayong tao, ayaw natin ng paulit-ulit, tama? Diba? Natitrigger tayo, ano ba yan, paulit-ulit? Ba, ayaw natin ng paulit-ulit. Kung ayaw natin ng paulit-ulit, dapat sumunod tayo. Minsan kasi kaya paulit-ulit yung nangyayari kasi makulit ka eh. Hindi ka sumusunod. So for us to practice or exercise our obedience, dapat ina-accept natin yung salita ng Panginoon. Hindi ka makakasunod kapag hindi mo alam yung Word of God. Ano pa? Accept His work. Yung mga ginagawa ni Lord sa'yo. Halimbawa, anak, hindi yan makakatulong sa'yo, alisin mo yan. May mga bagay na ipapaalis sa'yo, ipapaiwan sa'yo si Lord, but remember, it is for your own good. Maggalawan ni Lord yan, and lastly, accept His way. May kaparaanan si Lord, mukhang mahirap, malayo, hindi natin maintindihan. Sunod lang tayo. Exercise natin yung obedience, si Lord na yun eh. Si Lord ang mag-iingat sa atin. So, 3 bagay lang po yun. 3 bagay lang po yung pinag-usapan natin kung paano natin mamamaximize yung dash na binigay sa atin ng Lord. Kailangan may gawin tayo eh. Kailangan may action tayo, may response tayo na dapat gawin. Una, overcome laziness. Diba? Alisin na natin yan, i-end na natin yung katamaran natin. Pangalawa, meron kasi tayong obligasyon, kaya tayo pinapaalis dun sa pagiging lazy. Meron tayong dapat gawin, may obligasyon dapat tayo. Magturo at magpaturo. Diba? Magkasama yun habang natututo ka, dapat ibahagi mo. Pangatlo, meron tayong obedience na kailangan i-exercise. In Philippians chapter 2 verse 12 to 13, sabi dito, "Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and act in order to fulfill His good purpose." Na sinasabi sa atin, i-work out natin, sumunod tayo. Diba? Sinasabi to ni Paul sa Philippians nung time na nahihirapan din sila. Persecute, hardships, ang dami nilang pinagdadaanan bilang nakakakilala sa Panginoon. Kaya sabi niya, work out your salvation. Hindi niya sinabing work for your salvation. Bakit? Kasi yung salvation, galing yun sa Panginoon. Siya lang ang makakapagbigay nun sa atin. Mas sinasabi sa atin, we are all saved by His grace, not by works. Kaya nga, kung save ka na, i-work out natin yung salvation na binigay sa atin. Amen po. Work out your salvation. Yung ginagawa mo, bunga yan ng pagka-save ng Panginoon sa'yo. So kung totoong nakalala mo si Lord, sumunod ka. Diba? Tanggalin natin yung mga katamaran kasi may dapat tayong gawin. Alam natin, hindi pa tapos si Lord. Kaya naman dapat, kapatid, hindi din tayo matapos. Lalo na pagdating sa Panginoon. Sasabihin mo, matanda na ako, hindi ko na yan dapat ginagawa. Habang buhay ka pa. Habang hindi pa nalalagyan ng date yung dulo, dun sa dash na yun. Magpatuloy tayo. Sinasabi, to be continued. Hindi pa tapos, babalik si Lord. Hindi natin alam kung kailan. Kaya nga po, habang wala pa siya, magpatuloy lang tayo. Amen po. Pasipagan natin, kilalanin natin siya, ipakilala natin siya, maging buhay natin ang pagbabahagi ng salita niya at higit sa lahat, i-practice natin yung pagsunod natin sa Kanya. Alam natin, hindi naman talaga natin hawak ang oras, panahon, araw, pero yung ngayon, may kaya kang gawin. Ba yung ngayon, kaya mong mag-mature, kaya mong i-process yung maturity mo. Kaya nga, this time, bago tayo mag-end, pwede bang evaluate natin yung sarili natin?
ano nang nangyari sa dash na binigay sa'yo ng Panginoon. Diba? Buhay ka pa, nandito ka pa, wala pang nakalagay dun sa dulo. Ibig sabihin may pwede ka pang gawin. Sige po, pipikit po tayo. Evaluate natin yung sarili natin sa mga oras na. Thank you, Lord. Thank you, God. We worship you, Jesus. As a response to the message of the Lord, I invite everyone to please stand up. Tayo po tayo. And let's allow the Holy Spirit, let's allow the Lord to speak to every one of us. Kapatid, may kailangang i-overcome, may obligation that need to fulfill, and obedience to exercise. I know the Lord is so good. I know the Lord is awesome in every aspect of your life. I think this is also the right time for us to respond. Lord, ano pa ba yung mga dapat kong gawin? Ano pa ba yung mga dapat kong ayusin? Ano pa ba yung mga dapat kong bitawan? Ano pa ba yung mga dapat kong talikuran? Come on, just allow the Lord to speak to every one of us. Let the Lord speak to you right now. Let's allow Him. Let's allow Him that tonight, hindi mo lang siya basta narinig. Hindi mo lang siya basta na naunawaan, kundi maisa sa buhay natin. Come on, I'll give you time to talk to Him. Thank you, Jesus. Just raise our hands to the Lord right now. And can we just declare it? Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we will serve you. We will glorify you, Lord. Father, you were so good. You're so amazing, Lord God. Lord, today, tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami. May mga dapat po kaming isuko, hindi lang sa katamaran namin. May Lord, may mga obstacle. Tulungan niyo po kami doon, samahan niyo po kami doon. Lord, help us to overcome those things, Father, so that Lord, those obligation na inatang mo sa amin, na binigay mo sa amin, mapupulfill po namin, O Lord. Lord, I also pray that help us, Panginoon, to obey even it doesn't make sense. Even it's so hard. Even Panginoon, kapalit nito yung pinakagusto namin sa nais mo. Lord, samahan niyo po kami. Manguna ka sa buhay namin, gumalaw ka sa buhay namin. Patuloy ka naming maranasan, patuloy ka naming makilala. Ikaw ang masunod, ikaw ang maparangalan, ikaw ang makita, ikaw ang mapakilala sa buhay po namin, O Diyos. Lord, salamat po. Salamat po sa pag-ibig mo, salamat po sa pagmamahal mo, at salamat po sa ginagawa mo sa buhay namin. Lord, sa iyo po lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus, and everybody will say, Amen and Amen and Amen. Hello? Andito po. Praise. Ayan.
Ayan, maganda po ako sa gabi.